Morning! Good morning. It's coffee time with God. Yes! Okay. So, papahinga na tayo bukas until Monday. Mhm. Okay. Lent Mag na. ano kayo, magsimba kayo dun sa Triduum. It starts with the Ah, Last Supper, and then yung Veneration of the Cross on Friday, Amen. and then yung Easter Vigil on Correct. Saturday. Yes. Wow. Okay, Mamaya, so hinay-hinay muna sa trabaho. No? Magdasal-dasal muna tayo. So, ang Yes. title ng gospel reflection natin for today, Judas agrees to betray Jesus. Okay. From Matthew 26, verses 14 to 25. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. One of the 12, who was called Judas Iscariot, went to the chief priests and said, "What are you willing to give me if I hand him over to you?" They paid him 30 pieces of silver, and from that time on he looked for an opportunity to hand him over. On the first day of the Feast of Unleavened Bread, the disciples approached Jesus and said, "Where do you want us to prepare for you to eat the Passover?" He said, "Go into the city to a certain man and tell him, 'The teacher says, my appointed time draws near. In your house I shall celebrate the Passover with my disciples.'" The disciples then did as Jesus had ordered and prepared the Passover. When it was evening, he reclined at table with the 12. And while they were eating, he said, "Amen, I say to you, one of you will betray me." Deeply distressed at this, they began to say to him one after another, "Surely it is not I, Lord." He said in reply, "He who has dipped his hand into the dish with me is the one who will betray me. The Son of Man indeed goes, as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would be better for that man if he had never been born." Then Judas, his betrayer, said in reply, "Surely it is not I, Rabbi." He answered, "You have said so." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Lord Jesus Jesus Christ. Okay, ang napili ko ay The Appointed Time. Reflection ko doon, this is the time nung gospel na ito na malapit na yung Passover, and then yung kanyang time na kukunin na siya ni God the Father, at ito na yung time kung saan yung pinagagawa sa kanya, yung mission will be fulfilled. Yan. So, itong appointed time na ito is the time to prepare doon sa paghahabilin. Di ba? Pagka yung sinabi yung appointed time, habilin na lahat so that
pag time na natapos na ang mission ng ating Panginoong Jesus, yung kanyang mga disipulo would be able to continue on with the mission. Kaya nga, yung mission na yan ay nagtuloy-tuloy until now. Okay. Okay, ako yung yung you have said so. Mhm. Yun yung sagot ni Jesus kay Judas. Ito kasi parang continuation ng una, di ba? Yung attitude ni Jesus sa kanyang mga nagko-condemn sa kanya. So, yun ang sagot niya, oh. Yan yung sabi mo ganun. So, hindi siya nagpakita ng galit or whatever. At yun naman si Judas naman, ang lakas din ng loob niya, nagsinungaling siya kasi dun pa lang sa umpisa, sinabi na niya na binayaran na nga siya talagang tinakwil na siya. Pero pagdating dito sa huli, sinabi pa rin niya na hindi. Kaya parang talagang itong mga disciples talaga, meron din silang mga convictions sa sarili nila na yung master nila, kaya nilang itakwil. Siguro meron siyang pinanghahawakan din. Dito, yung pera, di ba? Pera na naman. So, ito nakita ko. Ako kasi, ako yung taong nainis ako yung pagpera ang pinag-aawayan. Dito pa lang sa umpisa, sabi, binayaran siya di ba? So, pinagpalit niya yon. Yun yung nakita ko dito, na ang mukhang pera pala to si Judas. Kasi pinagpalit niya, di ba? So, anyway, so yun yung yun yung nakita ko na yung si Judas ganun, tapos si Jesus yung reaction niya, tapos yung mga disciples naman, masunurin din sa kanya, di ba? Isa pa, pwede bang magdagdag? Sige, sige. Pero yung isa kasi yung sinabi kasi, Jesus, sabi niya, Master, saan tayo magpe-prepare ng Passover? Biro mo pati yon, no? Kung saan magpe-prepare ng Passover. Tapos ang sinabi niya, punta ka lang doon sa isang city, meron doon lalaki. Sabi, may iba pwedeng magtaka doon. Sino yun? Ba't tayo pupunta doon? Di ba? Just follow the Lord. No? Di ba? Kaya parang ganun talaga rin sila masunurin kay God. Na talagang yung tiwala na kaya nga siguro sila naging 12 apostle Kasi talagang nagtitiwala sila kahit anong sabihin ni Lord. Amen. Yun lang. Yan, parang ang sinasabi mo, kung ikaw ay may gagawin na masama, yung ginagawang masama will continue on Parang from wrong, another wrong, another wrong, hanggang tuloy-tuloy na di ba? Parang ganun ang tendency ng tao. Pagkat ikaw ay nagsimulang gumawa ng masama at na parang nahiya ka na gumawa ng masama, you will be able to commit another wrong. Pagkatapos nahihiya ka na ulit, another wrong, pagtatakpan mo na another wrong, until talagang nawala ka na sa ating Panginoon. Yun yung message na nakuha ko sa iyo. Ako yung message na nakuha ko sa iyo, yung maganda yun, appointed time. Parang parang lagi ko yan narinig sa ibang istasyon. Appointed time. Anyway, yung parang sa word na appointed, meron talagang nag-utos sa kanya, yung appointed time. So ang pagkasabi at saka ito, hindi sinabi sa isip, kundi sinabi ni God, my appointed time draws near. Ibig sabihin, may nag-appoint sa kanya. Pag-a-appoint sa kanya, si Joseph. Hindi, di ba? Si tatay di ba? Si God talaga. Kaya parang kung kunyari nung time na yun na ikaw yung apostle, pwede ka rin mag-isip Naku, sinabi niya, appointed time. Talagang siya nga si Jesus, anak ng Diyos kasi inappoint siya, di ba? So tapos ngayon, kaya siguro nung sinabi niya na mag-celebrate tayo ng Passover, siguro excited din sila kasi hindi nila alam kung anong sasabihin ni God doon. And then, yun din sinabi mo rin doon sa appointed time din na talagang parang
pag sinabing appointed, yan na talaga, hindi na yan masisira. Yan na, hindi na pwede, wala nang atrasan. So, dahil alam mo na yung time na yon, kailangan mag-prepare ka. Diba? Yun. So, kailangan Yeah. yung preparation So, for that appointed time yun, before it okay. comes. Ganda. So, we go now to our third part na ano ang message sa atin dalawa ng gospel na ito. Sige. Ako muna. Sige. Baka kasi dire-diretso ko dun sa appointed time. Kasi ngayon, Lent na season na tayo, no? Binibigyan na naman tayo ni Lord ng chance kung marami tayong kasalanan o nakalimutan natin siya, naging selfish tayo sa time natin, 'di ba? So kaya meron tayong ganito sa Catholic religion. Ngayon, ito yung appointed time naman natin as Catholics na mag-prepare tayo para naman maayos-ayos yung ating soul, para kung sakali man na kukunin tayo ni God, hindi naman natin alam kung kailan, at least man lang mabawasan yung mga kasalanan natin. Yeah. So, yun yung naisip ko na mamaya na yung iba, ikaw muna. Ako ang so tuloy doon, yung appointed time, preparing for, tuloy doon sa parang message mo, yung appointed time. Minsan naiisip ko nga, yung ating stages sa buhay natin. Dumarating na busy-busy tayo para sa ating kabuhayan. And then habang tumatagal, mababalik tayo na tayong dalawa na lang ang may iwan dito. And that is the time that we prepare doon sa appointed time natin. Kasi habang wala pang nakikita doon sa appointed time na yon, we prepare na makita natin sana yung ating mission. At makita natin kung ano yung giftedness natin, and that we make use of all those gifts para ay maigawa natin sa paghahanda natin on the appointed time. Appointed time, that means your mission is accomplished already. Di ba? Your mission is done. Ngayon ako ang parang nararamdaman ko, tuloy-tuloy lang tayo, continuing preparation, so that at the time na nakita na natin, yung tingin ko yung when the appointed time is near, sa akin, ang nararamdaman ko, that is the time when I can almost no longer do yung mga dati kong ginagawa, no? Yung mga siguro sa kondisyon ko, that will be the time to truly yung bang maisip na malapit na. So kung malapit na, that means I have to pass on. Yung mga bilin, nandyan na yun, di ba? So, yun ang aking iniisip. When the appointed time has come, malalaman mo, mararamdaman mo na malapit na. Because there are so many things that you cannot do. Yung lahat mga dati mong ginagawa, hindi mo na rin magawa. So, the time is getting near. So ako naman dun sa other side, no? Yan yung magandang pagtanggap ng appointed time. Darating yun, meron din pagkakataon, no? Lalong-lalo na sa ating mundo ngayon, message din niya na kailangan para hindi tayo para mapunta tayo sa sinasabing dapat mong gawin during the appointed time, no? Kailangan maging focus ka kay God. Kasi kung hindi ka naka-focus kay God, magiging parang si Judas ka na nasilaw siya sa pera. Diba? So kahit sabihin mong appointed time, kung hindi ka naka-focus kay God, God will not give you the grace. Kasi grasya pa rin yun. Para ma-maintain mo yung sinasabi ni Jude na maging holy ka during the time, magbago. Hindi mangyayari yun kung walang effort din sa iyo na
pakinggan si God, yung like yung ginagawa natin ngayon, effort to. Yung pakikinig sa reflection every day, o pag sa YouTube, imbis na nanonood ka ng kung ano-anong mga telenovela, nanonood ka ng mga stories ng saints, mga ganyan, effort din yon. And then, pag nakikita ni God na gano'n, bibigyan tayo ng grace para magawa natin yung sa tamang paraan, yung appointed time na sinasabi niya. Kasi kitang-kita din, pinakita dito, si Peter kasama niya dahil sa silver coins, yung pera, nasilaw siya. No? Pinagpalit niya si God, no, doon sa perang binigay sa kanya. Yung appointed time, pinagpalit niya. Hindi niya alam sa ending, doon niya lang malalaman. No? Yun sa akin. Alam mo ngayon, parang nare-realize ko, no? Ngayon is the time of yung mga new technologies. Yung iba sabi nila, naku, masama yan, hindi maganda para sa atin yan. Pero ako naisip ko, pareho nito, naka-record yan. No? Pag dumating yung appointed time, parang meron na tayo agad maihahabilin sa kanila. Di ba? Wow. Yung ating pick-up line, yung kapihan, nakita natin, ang dami nang tumutulong doon. So, para sa atin, ang pinakahabilin na lang natin is really puro reminders na lang eh. Because many of them has been preparing also, siguro for their appointed time. No? So, tayo, malapit na nga naman. Pero, nararamdaman ko pa rin kaya pa natin eh. So, God has allowed us to go on dito sa ating ginagawa, lalo na sa accompaniment of families. Amen. Okay. So again, malapit na. Sana maging maganda yung Easter natin, no? Magawa Yes. natin yung ating oras na para kay God. Siguro, yung Easter natin ngayon, if you have not thought about it, isipin ninyo, ponder on etong ating reflection ngayon, baka you will start preparing kung ano yung gusto mong gawin so that when that appointed time has come, handang-handa na. Amen. Okay, good morning and happy birthday, Eva D. Happy birthday! Eva din pala si Mami yon. Si Eva lang ito. Eba lang.